Hi guys, ngayon is October 3 sa Pilipinas. Dito is October 2 pa lang pero exactly 12 o'clock na sa Pilipinas. Birthday ng anak ko, panganay, si Kitty. Magpo-post lang ako. Babatiin ko siya. Sa mga hindi nakakalam kasi guys, yung anak ko kasi nasa side ng father niya ngayon. Mas nandun siya, pinili niyang makasama yung daddy niya. Kasi siyempre bata, hindi ko na rin alam kasi yung mga pinagdadaanan niya. Kasi siyempre nagkakaisip na siya, 7 years old na siya ngayon. Marami nang lumalaro sa isip niya. Siyempre matalino yung anak ko eh. Kanya sinasabi, mami uwi ka na. Tapos pinapaliwanag ko naman sa kanya, ano ko uwi, pag umuwi ako wala namang magsusustento sa amin, di ba? Kasi hindi naman talaga nagbibigay yung ama ng mga anak ko simula nung kahit umuwi ako. Kaya nakaisip ulit ako mag-abroad kasi nga ayaw niyang magbigay, di ba? Ang lagi niya sinasabi kapag nangingi ako dati, kukunin niya yung mga bata para wala daw akong problema, which is hindi ko naman problema yung mga bata. Nanghingi lang ako ng konti para lang sa pambaon, ganun. Kasi kaya ko naman sana na magkakasama lang kami, pero wala eh. Wala akong magagawa kasi walang magsusustento sa amin. Di din naman, wala naman kaming ibang aasahan, di ba? Kaya kahit masakit, pinilit kong umalis, iwan ulit sila para makipagsapalaran ulit dito, magtrabaho hanggang sa hindi din maganda yung naranasan ko dito, hanggang nagka-leche-leche din yung buhay ko. Kasi kasama sa buhay natin yun, di ba, yung problema. Ayun, andun siya sa daddy niya, sumama siya doon. Tapos may mga nababalitaan ako na hindi din maganda yung nararanasan niya doon, kaya sobrang sakit bilang ina na malayo. Yung anak ko nakakaranas na ng ganun, wala akong magawa.
tanging dasal na lang ang lagi kong lakas para kahit papano maiwasan ko yung pag-iisip ng hindi maganda. Dami kong pangako sa kanya na ngayon birthday niya, 7th birthday niya, dapat may handa siya. Pero wala siya sa puder namin eh. Anong gagawin ko? Kahit saan na mangutang ulit ako para lang maipaghanda siya. Pero hindi eh. Nag-uusap na kami. Sabi ko pag uwi ko na lang siya ipaghahanda ulit. Ang sakit na nandito ako para sa kanila. Tapos parang hindi ko naman sa sinisisi siya. Pero sumama siya dun sa ama niya ng ganun-ganun na lang na alam. Hindi ko siya sinisisi pero kasi ano yun eh. Daddy's girl. Kaya hindi ko talaga masisisi na sumama siya. Siguro nangungulila din sa akin dun sa ama kasi kahit nandiyan naman yung ama hindi naman bumibisita ng madalas. Kahit pwede naman yan bisitahin yung mga bata, diba? Sobrang hirap, ilang years na birthday nila na wala ako. Hindi ko na nasubaybayan yung paglaki nila. Akala lang nila okay lang sa akin, masaya ako dito, nagagawa ko lang gusto ko, nakakain ko lahat ng gusto ko, which is kada subo ko ng pagkain na alam kong hindi natitikman ng mga anak ko, kung pwede ko lang itabi tapos dalahin sa kanila, diba? Kung pwede lang, ginawa ko na. Ultimang paglunok ko ng mga pagkain, naalala ko sila. Kumain na kaya yung mga anak? Ganito kaya yung kinain nila ngayon? Lalo dumating sa point na wala akong trabaho, wala akong maipadala. Lagi kong iniisip na ano kaya kinain ng mga anak ko? Okay kaya sila? Ang hirap, diba? Sa mga nanay dyan na katulad ko, nasa abroad. Tapos, alam ko naiintindihan niyo ako. Yung nararamdaman ko. Alam mo yung mas masahol pa sa may sakit na tao na parang unti-unti kang pinapatay. Kung malalaman mo yung anak mo nasa pudar ng iba tapos hindi din maganda yung lagay, diba? Susumbok siya sa akin nakaraan, napapalo daw siya. Syempre, siguro parte ng pagdidisiplina. Pero sobrang sakit para sa akin na nasasaktan siya ng ibang tao. Ayan. Siguro sana, Lord, maging successful ako ngayong mga susunod na buwan. Hindi yung sobra-sobra, yung sakto para makauwi ako sa mga anak ko. At makasama ko man lang sila kahit saglit. Miss na miss ko na sila. Minsan natutulala ako. Pabangon ako ng madaling araw, naisip ko yung mga anak ko. Miss ko na yung mga amoy nila. My guys, masyado na ako madrama. Sana dumating yung panahon na maintindihan ako ng mga anak ko kung bakit
nangyayari sa amin lahat ng ito. Sana, Ate Kitty, maintindihan mo si Mami kung bakit ganito ako. Malayo ako sa inyo. Hindi lang yung ngayon yung pinag-iipunan ko para sa inyo. Gusto ko makatapos kayo. Hindi kayo magaya sa akin. Sobrang hirap nang walang pinag-aralan mga anak. Sana maunawaan niyo ako.